Hello guys, this is MJ and welcome to my channel kung saan pag-uusapan natin na kahit anong comic book related na topics. So sa ngayon, gusto kong simulan yung Avengers versus Thanos na series. Kuba originally gusto ko talagang simulan yung Infinity Gauntlet kasi yun yung as in classic na sikat na Marvel story na pinagkuhaan ng inspiration ng MCU dun sa Infinity Saga, yung Infinity War tsaka Avengers Endgame. Pero kumbaga kasi yung Infinity Gauntlet medyo kalagitnaan na siya ng kwento kung sa comics. Kumbaga may medyo marami na encounter yung Avengers kay Thanos nung nangyari na yun. So gusto ko munang simulan yung gusto ko lang ikwento sa inyo or i-review sa inyo tong story na to. Kasi dito yung mga unang encounter nila kay Thanos. So bale dito, makikita natin na parang nakagapo si Drax sa space. Tapos di siya makawala. Pero nag-send siya ng telepathic message kay Iron Man. Bale dito, kung ba magtataka kasi bakit nakakapag-send ng telepathic message si Drax sa Destroyer. Ang sagot kasi dyan, parang ito yung original na pag-create kay Drax na itong mga 1960s, 1970s. Yung kilala nating Drax sa MCU, yung napanood natin sa Guardians of the Galaxy Part 1 and 2, tapos sa Infinity War at Avengers Endgame. Kumbaga medyo retcon na siya, yung tawag ng retcon. Kumbaga medyo binago ulit yung backstory niya, origin niya, yung powers and abilities niya. Bali dito parang mas tingin ko mas malakas yung original na version ni Drax kaysa sa yung version ng yung nakilala na natin ngayon sa MCU. So anyway, dito pinakita naman na parang pinagtutulungan ng tinatawag na Blood Brothers tong si Iron Man. Kumbaga parang kamukha nila yung si The Thing sa Fantastic Four, pero medyo red brownish yung kulay nila. Basta parang sila powerhouse din na mga alien. Malakas sila. Tapos yun, na-knockout din nila eventually si Iron Man kasi parang na-surprise attack din dito si Iron Man eh. So, kumbaga alam mo naman, yung mga element of surprise, medyo advantage. Nung na-knockout nila si Iron Man, kinidnap nila. Tapos dinala nila sa space kung saan din nakakulong din si Drax. Tapos, ito naman si Drax, napansin niya na binabantayan siya ni Thanos. Kumbaga, sabi ni Thanos na parang alam mo ba na napansin ko na nagsisend ka ng telepathic message. Pero kumbaga dahil medyo ma-pride din siya kasi alam niya malakas siya, hinayaan na lang din niya. Kumbaga kahit parang para sa kanya kahit sino man yung magpumunta para i-rescue siya, wala rin mangyayari, mag-fail din kasi kaya niya rin talunin. Tapos dito parang medyo konting flashback na yung nag-send nga si Drax kay Tony Stark ng telepathic message. Bali dito may kita man na yung mga usual na activity ni Tony Stark kasi maliban sa hero siya, rin siya CEO rin ng Stark Industry. So ayun, bilang businessman, yun, may mga meeting siya, mga sales, stock report. Tapos ayun, biglang naka-receive siya ng message kay Drax. Pero hindi niya pa alam kung sino yun. Parang bigla na lang sumakat yung ulo niya. Tapos napansin nga ng mga board members na bakit parang biglang masama yung pakiramdam mo. So bigla na lang, ang ginawa na lang ni Tony Stark, pinutol na lang niya yung meeting, tinapos na niya yung meeting. Tapos dito, baga, kung kasi nakasanay ng mga tao na kilala na ng tao si Tony Stark na Iron Man, bali dito hindi pa. Yung time na ginawa pa to nila Stanley, parang secret identity pa yung kung sino si Iron Man. So parang nung part na to hindi pa kilala ng publiko na si Tony Stark si Iron Man. Tapos yung makikita mo dito para mano-mano pang sinasuot ni Tony Stark yung armor niya. So medyo makalumang armor. Pero di ko lang alam kung anong mark tong
armor niya. Tapos kung makikita mo yung armor niya dito, parang kamukha dun sa Avengers Endgame. Kasi ito yung parang pinaka-classic na armor ni Tony Stark. Na parang yung ginaya nga dun sa Avengers Endgame. Pero kumbaga may mga mas luma pa dito armor. Pero ito yung parang pinaka-kilala yung itsura ng armor niya. Tapos para dito naman medyo may mga konting flashback na kung paano na-infiltrate ng Blood Brothers yung Stark Industries. Kaya parang nagpanggap lang din sila na simpleng tao lang na medyo suspicious. Tapos napansin ng gwardiya, ninakaut yung gwardiya. Tapos tapos yun, parang kahit naka-armor na siya, parang tuloy-tuloy pa rin yung pagsakit ng ulo niya. Tapos parang nung tumagal na, parang nadidetect na yung message talaga na message na galing kay Drax na kailangan niya humingi siya ng tulong. Although dito sa part na to, hindi pa talaga sila magkakilala. Pero parang naman nga Thor Stark na mukhang wala talaga siyang choice ko hindi tumulong. So ayun, kasi yung nag-send ng telepathic message si Drax kay Iron Man, parang nagkaroon sila ng tether, kung baka connected sila kahit na brief moment lang. So para nung panahon na yon, may nagkaroon ng vision si Iron Man dun sa history nila Drax ng Titan. So yun, nakita niya itong Titan. So alam naman natin yung Titan, largest moon siya ng planet ng Saturn. Pero kumbaga medyo iniba yata to sa MCU, yung Titan di yata nila klinaro na moon siya ng Saturn or talaga ibang planeta. So anyway, balik tayo dun kasi sinabi ko lang, extra information lang. So yun, yung history ng Titan, kumbaga yung mga Titans, sila, parang masyadong advanced yung technology, yung culture nila. Pero sila, parang medyo peaceful na mga creatures, kumbaga. Sabihin natin parang mas advanced pa sila sa mga taga-Wakanda. So, ganun. Pero yun nga, parang tahimik lang sila, payapa mamuhay. Tapos yung nagli-lead dun sa, kumbaga parang king nila or president nila, si Mentor. Mentor yung pangalan niya. Tapos, yung anak niya, dalawa, si Eros, tsaka si Thanos. So, kung makita mo dito, parang si Mentor, tsaka Eros, parang mukha silang tao. Tapos si Thanos lang yung iba. Bale, medyo parang iba yung history ni Thanos. Kuba, siguro, i-deep dive ko na lang sa mga future episodes. Kung magko-concentrate tayo kay Thanos nun, gagawa ko ng video nun. Pero dito, focus muna doon sa mismong story. So ayun, parang okay naman sila nung una. Tapos may tinatawag ng panahon na Great Rift. The Great Rift. Kumbaga, nung medyo lumaki na si Thanos, parang nag-attempt siya na kuhain yung trono kay Mentor. Tapos parang gumagawa siya ng mga weapons, mga ganyan-ganyan. Kumbaga, mataas naman yung technology ng mga Titans noon, pero hindi sila talaga parang panggera. Kumbaga, wala silang dahilan para gawin yun, kumbaga. Pero yun nga, yung nag-attempt na si Thanos na i-dethrone si Mentor. Yun, nag-create din siya ng mga weapons. So, natalo din naman siya, pero tapos, na-exile siya. So, parang pinalaki siya sa Titan. Pero, kumbaga, hindi yun natapos dun. Kumbaga, para kay Thanos, magiganti talaga siya. So, yun, after niya ma-exile sa Titan, talagang nag-venture siya sa galaxy para mag-recruit ng mga army niya. So, para pagbalik nila, i-invade nila yung Titan. So, yung nag-invade nga sila, naging successful na take over nila yung Titan. Pero, kumbaga, hindi pa naman as in talon-talon na yung mga sila Mentor at saka Eros. So, ito naman si Mentor, talagang desperado na siya na humingi ng tulong sa kahit sino man. Kailangan para maprotektahan yung yung Titan, para maprotektahan yung Titan. So lumapit siya kay Kronos. So ito naman si Kronos, siya? So si Kronos, siya? Isa siyang Eternal. So kung hindi nyo pa alam yung Eternal, magdi-deep dive din ako ng history niyan, ng Eternal sa future. Lalo na siguro pag malapit nang ipalabas yung The Eternals na palabas ng MCU. Pero future episode. Pero baga i-shortcut ko na lang yung mga Eternals. Talagang mga sila, beyond godlike na beings.
Kumbaga isa sila sa mga naunang namuhay sa sa universe, sa Marvel Universe. So bale ito si Kronos, siya? Kumbaga parang ginaya nga dun sa Titan, Greek Titan na si Kronos na control niya yung time. So yun yung powers ni Kronos. So bale anong nangyari nun? Kasi dahil nga control niya yung time, pwede siyang mag-create ng life or death, parang ganun. So humingi ng tulong si Mentor ay Kronos, tapos parang gumawa siya ng buhay mula sa lupa. Tapos yun, yung nag-arose doon, yung namuhay na yun, si Drax. So yung, di ba sinabi ko kanina na nag-create siya ng life, pero through time. So ibig sabihin, meron talagang tao na pinanggalingan si Drax. Pero nasa story to so hindi ko muna sasabihin kasi parang masyado ng spoiler agad. So bale yun na lang yung pinaka shortcut na si Kronos yung nag-create kay si Drax. So parang create si Drax para lang patayin si Thanos. Yun lang yung parang goal niya. Create siya para lang dun. So yun yung create na siya. Actually dito si Drax lumilipad din siya. So yun nga. Kagaya sabi ko kanina, mas malakas yung version ng original na Drax kaysa sa ngayon. Kasi yung sa ngayon para lang siyang medyo mahina ng konti kay Hawker kasing lakas na si The Thing sa Fantastic Four. Yung sa ngayon, yung sa dating version tingin ko mas malakas Mas malakas siya, tapos yun nga may telepathic message, pwede siya lumipad. So ayun, nung nagarap nga siya ni Thanos, napakatindi nung laban nila na nagkaroon ng planetary explosion. Tapos after nung planetary explosion na yun, kumbaga si Thanos matibay pa rin siya, tumatayo pa rin, pero si Drax nanghina talaga siya. So yun yung dahilan kung paano siya na-capture. Tapos nung balik tayo dito kay Iron Man, yung nag-send siya ng message, na-detect niya rin na paparating yung tauhan ni Thanos na yung Blood Brothers papunta kay Iron Man. Kasi nga nalaman din ni Thanos na parang nag-send siya ng message sa kung sino man. So napansin niya na rin na si Thanos. So yun nga, sinend niya yung mga tao niya na yung Blood Brothers para para kidnapin si Iron Man. Pero yun nga, kahit na-receive na ni Tony Stark yung message, medyo late na kasi nagulpi na siya ng Blood Brothers. So ito naman, yung nasa kung saang planeta na malapit-lapit din sa Titan, nagtatago tong sila Mentor. Meron siyang computer na tinatawag na ISAC. ISAAC. Acronym siya. Ang meaning niya ay Integrated Synaptic Anti-Anionic Supercomputer. Parang masyado siyang advanced na computer, pero sabihin natin para siyang Jarvis, pero si Jarvis kasi AI, Artificial Intelligence. So para may sarili siyang pag-iisip. Kumbaga hindi niya kailangan palagi ng command galing kay Iron Man. Bala dito si Isaac, advanced pa rin yung mga capabilities niya, pero kailangan muna ng command mula kay Mentor. So ay nagsabi si Isaac kay Mentor na parang meron pa ring tether dun kay Drax. Kumbaga alam nila kung nasa part si Drax. Dahil nag-send nga siya nung telepathic message kay Iron Man. Kumbaga parang nag-send ng signal. So yun. Kumbaga humingi rin ng tulong si Drax. Nag-send din siya ng telepathic message kay Isaac ng tulong. Humingi siya ng tulong. Tapos nun yung parang medyo nakawala ng konti si Iron Man sa Blood Brothers. Sinubukan niyang palayain si Drax kasi parang nakagapos nga siya. So nag-fire siya ng repulsor rays niya kasi nag-backfire kasi parang merong defensive na countermeasure yung machine na yun, yung pinagagapos kay Drax. So nung nag-attempt siya yun, nagpakita na si Thanos. Tapos yun nga, parang pakiramdam nila matatalo na talaga sila. Kaso biglang nag-order si Mentor kay Isaac na mag-fire ng malakas na laser blast doon sa location ng spaceship nila Thanos. Tapos naka-target yun, tumama yung laser ng sa chest plate unibeam ni Iron Man. Yung mismong core na yung sa gitna, yung sa dibdib. Yun. Tapos nag-reflect yun, tapos tumama doon sa machine na naggagapos kay Drax. So nakawala na si Drax. Tapos yung time na yun, kinalaban nila yung Blood Brothers, tapos natalo naman nila eventually. And then yun, kinalaban din naman nila si Thanos. Tapos nung matatalo na si
Thanos, napansin nila na na robot lang pala siya. So, pero hindi robot si Thanos ha. Alam niyo naman kung mga MCU fans kayo, alam niyo naman na hindi siya robot. So, bali dito, parang decoy lang siya. So, yung nakalaban nila na Thanos, malakas. Pero, kumbaga, iba pa rin yung lakas ng totoong Thanos. So, yun, decoy lang siya. Tapos, yun, napansin nila na nawala na si Thanos nung mga unang encounter nila. Nag-iwan na lang siya ng decoy dyan. Tapos, ang naisip nila, kaya siguro sila iniwanan nun. Kasi baka nagtanim ng bomba. So yun nga, tama yung hinala nila. Sumabog naman yung ship. Pero nakatakas naman si Drax tsaka si Iron Man. Nagkaroon ng parang slight partnership si Drax tsaka si Iron Man. Na kumbaga parang if ever na may chance ulit na makalaban nila si Thanos, yun, magtutulan ulit sila kahit actually ngayon lang sila nagkakilala. So ayun, parang very careful pa rin sila dahil yung totoong Thanos gumagala-gala pa rin kung nasaan man siya. So yun yung ngayong episode na natapos siya. So kung nagustuhan niyo yung episode na to, please subscribe. Bye bye.